Sino sa inyo ang excited na makinig ng salita ng Diyos ngayong umaga? Amen. Sino sa inyo masaya ngayong umaga? Amen. Sino sa inyo gustong palakpakan ng Diyos ngayong umaga? Sumigaw tayo ng praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, sino man sa inyo sa buong linggo ang hindi nakapagbasa ng Bible ay makakapagbasa tayo ngayong umagang ito. Let's open up our Bible sa ating Judges o Hukom chapter 7 verse 1 to 15. Sabi po rito, si Gideon ay tinatawag ding Jerubbaal. Isang araw, maagang bumangon si Gideon at ang kanyang mga tauhan at nagkampo sila sa may bukal ng harap. Samantala, ang mga Midianita ay nagkampo sa hilagang kapatagan sa may burol ng Moab. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, sobrang dami ng tauhan mo para pagtagumpayin ko kayo sa laban sa mga Midianita. Baka akalain nilang sarili nila ang nakatalo sa mga Midianita at hindi dahil sa tulong ko. Kaya sabihin mo sa taong bayan na ang lahat ng natatakot ay maaari nang umuwi. Nang sabihin ito ni Gideon, umuwi ang 22,000, ngunit 10,000 pa ang naiwan. Sinabi muli ni Yahweh kay Gideon, napakarami pa rin natira. Isama mo sila sa tabi ng batis at bibigyan ko sila roon ng pagsubok. Doon ko sasabihin kung sino ang dapat mong isama at kung sino ang hindi. Ganoon nga ang ginawa ni Gideon. Pagdating nila sa batis, sinabi ni Yahweh, ibukod mo ang lahat ng umiinom na parang aso. Ibukod mo rin ang mga nakaluhod habang umiinom. Ang sumalok ng tubig sa pamamagitan ng kamay upang uminom ay 300 at ang iba'y lumuhod upang uminom. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, at lang ang 300 sumalok sa pag-inom, ang isasama mo upang pagtagumpayin ko kayo at gapiin ang mga Midianita, ang iba na may pauwiin mo na. Kaya't pinauwi ni Gideon ang lahat ng mga Israelita maliban sa 300. Iniwan sa mga ito ang lahat ng banga at ang mga trompeta. Ang kampo ng mga Midianita ay nasa libis ng gawing ibaba nila. Kinagabihan, sinabi ni Yahweh kay Gideon, lusubin na ninyo ang kampo ng mga Midianita sapagkat ibinigay ko na sila sa inyong kamay. Kung nag-alinlangan ka, hanggang ngayon, pumunta ka sa kampo kasama ang tagapaglingkod mo, si Pura. Tiyak nalalakas ang loob mo kapag narinig mo ang kanilang usapan. Kaya si Gideon at si Pura ay palihim na nagpunta sa may kampo ng mga Midianita. Ang mga Midianita, pati ang mga Amalekita at ang mga tribo sa paligid ay naglipana sa kapatagan na parang mga balang sa langit. Ang kanilang mga kamelyo naman ay sindami ng buhangin sa dagat. Nang malapit na sina Gideon, may narinig silang nag-uusap. Ang sabi ng isa, na panaginipan kong may isang tinapay na sibadang gumulong sa ating kampo. Nagulungan daw ang tolda at ito'y umagsak. Sumagot naman ang isa, iyon ay walang iba kundi ang taba ng Israelitang si Gideon na anak ni Joas. Ang Midian at ang buong mukbo ay binigay ng Diyos sa kanyang kamay. Nang marinig ito ni Gideon, ang panaginip at ang kahulugan nito, lumuhod siya at nagpuri sa Diyos. Pagkatapos, nagbalik siya sa kampo ng mga Israelita at sinabi sa kanila, bumangon na kayo, ibinigay na ni Yahweh sa inyong mga kamay ng mga Midianita. Pinamagatan po natin ang mensaheng ito mga kapatid, na ang panukat ng tao ay iba sa panukat ng Diyos. Mga kapatid, sa buhay natin, minsan ba, o madalas, inaakala natin na kulang. Minsan madalas, kulang ito, kulang yan. Nararanasan nyo ba yun, mga kapatid? Kulang pa. Yung pagkain natin, kulang pa. Yung inumin natin, di ba? Pero hindi natin akalain, sakto na pala. Amen? Sakto na pala kung ano yung meron tayo. Sakto na pala kung ano yung nasa atin. Amen mo ba? Pagdating natin sa mga kuryente, sa tubig, yung mga bills natin, di ba? Napapaisip na lang tayo, ang laki-laki ng bill natin. Diba? Ang laki-laki ng tubig ngayon, ang laki-laki ng kuryente ngayon. Diba? Wala naman tayong swimming pool. Amen mo ba? Sabi ko nga, wala naman kaming computer shop eh.
Bakit sobrang laki? Naisip ko, meron nga pala akong 2 anak na pag hindi mo binuksan yung aircon, nagre-reklamo. Amen. Minsan naisip natin, kulang yung pambayad namin. Wala na kami. Yung sinasahod namin, kulang na. Diba? Pero pagdating ng bayaran, mga kapatid, hindi tayo pinagkukulan ng Panginoon. Ba? Naranasan nyo ba yan, mga kapatid? Sino sa inyo nakabayad na ng kuryente, taas ang kamay? Sino sa inyo nakabayad na ng tubig? Sino sa inyo naputulan ng kuryente? Maniwala ka sa Panginoon, may purpose yan. Ibig sabihin, kapatid, magtipid ka na. Palakpakan natin ang ating Diyos. Mo ba? Alam niyo po, mga kapatid, ang dami nating iniisip, no? Yung sahod natin, yung kinikita natin, yung income natin, palagi natin iniisip, parang kulang pa to. Parang kulang pa. Pero hindi natin naisip, no? Pinagkukulang ba tayo ng Panginoon? Sino sa inyo nakakakain ng 3 beses sa isang araw? Say amen. Amen, di ba? Sino sa atin nakakaraos sa isang araw, nakakaliko sa isang araw, nakakatulog sa isang araw sa maayos? Amen po ba? Kasi mga kapatid, lagi natin iniisip, kulang. Amen? Hindi tayo makontento sa mga bagay na meron tayo. Hindi tayo makontento kung ano yung binigay ng Diyos sa atin. At yung katawan natin, patuloy natin pinapagod kahit wala namang kinakailangan magpakapagod pa. Mo ba? Sino sa inyo, mga kapatid, na kung saan yung gamit sa bahay, laging tinitignan? Teka, kulang yung gamit namin pa. Teka, parang kulang yung lamesa namin ah. Ilan ba yung kumakain? 3 lang kami. Bakit 3 yung lamesa nyo? Tigi-tigi sa akin. Mo ba? Teka muna, kulang yung appliances namin. Wala kaming stereo. Diba? Wala kaming VHS, luma na yun, mga kapatid. Ano na ba ngayon? Bluetooth speaker na, di ba? Wala kaming Bluetooth speaker. Teka muna, yung kapitbahay ko, bumili ng 75 inches na TV. Hindi pwede yan. Kailangan ako rin. Merong 75 inches, buwat-buwat mo yung karton na nakatingin ka doon sa tapat ng bahay nila. Mo ba? Teka, yung kapitbahay ko, bumili ng 2-door refrigerator. Wow. Magkano na ba ang 2-door refrigerator ngayon? Parang mga 20,000, no? 24,000, 25,000, hanggang 30,000. Hindi pwede yan. Kailangan, bibili ako ng ref ko, 4 yung pinto. Amen. Isa sa unahan, 2 sa tagiliran, at isa sa likod. Kasi hindi tayo makontento. Amen. Diba? Tingnan ko lang kung magkano yung rep na yun. Parang kahit saan ka pumunta, pwede mong buksan, pwede mong ilagay sa gitna ng bahay. Amen mo ba? Kasi mga kapatid, lalo na yung mga kabataan ngayon, no? Pag bumili ng cellphone, no? Kailangan, hindi pwedeng Xiaomi, hindi pwedeng Realme, hindi pwedeng Honor. Diba? Kailangan yung cellphone ko ngayon, iPhone na. Amen. iPhone 17 Pro Max. Diba? Yung fully paid. Mo ba? Kailangan yung cellphone ko, kailangan laging maganda. Diba? Pero kung titignan mo, ano ba ang purpose? Diba? Bakit ka nagsiselfone? Di ba para kontakin ka? Hindi ba para matawagan ka? Hindi ba para malaman mo kung ano yung update? Mo ba? Alam niyo mga kapatid, minsan sa buhay natin, lagi nating iniisip, kulang pa yung meron tayo. Amen. Kulang pa kung ano yung meron ako. Alam niyo po mga kapatid, si Gideon po ay mayroong 32,000. Diba kanina 22,000 yung pinauwi, 10,000 yung natira. 32,000 na mga sundalo na handang makipagdigma sa mga Midyanita noong araw na yon. Po ba? Pero alam niyo mga kapatid, ayaw ni Lord. Diba? Ayaw ni Lord na maisip nila na kaya sila nagtagumpay kasi marami sila. Na kaya sila nagtagumpay dahil malalakas sila. Na kaya sila nagtagumpay dahil sa sarili nila at hindi dahil sa pagtitiwala nila sa Diyos. Kasi mga kapatid, baka isipin nila na yumabang kayo. Isipin nila, nanalo kami. Hindi dahil kay Lord, dahil sa amin. Ngayon po ba, na tumaas yung pride nila sa sarili nila,
na wala na silang kinikilalang Diyos. Pero ang ginawa ni Lord, pinabawasan niya kay Gideon. Kasi alam ni Lord na sa 32,000 na mga sundalong yon, mayroong mga duwag. Mo ba? Mayroong mga duwag na kung saan hindi naman gusto lumaban. May mga duwag doon na nakikisimpatya lang para magkaroon ng karangalan. Na in fact, yung nasa harapan lang naman, yung 10,000 na matatapang. At sila na 22,000, nag-aantay lang sila yung tawagin na backup. Mo ba? Kasi uunahin mo yung mga matatapang eh. Uunahin mo yung handang magpakamatay para sa bayan ng Israel. Pansin nyo yung pambansang awit natin mga kapatid. Ang mamatay ng dahil sa iyo. Mo ba? Sino dito handang mamatay para sa bayang Pilipinas? Pastor, sa susunod na lang may pasok pa. Pastor, sa susunod na lang, walang bantay sa tindahan namin. Paunahin ko muna yung mga sundalo. Pag namatay na sila, susunod na kami. Mo ba? Mga kapatid, alam nyo ba kung bakit hindi pa nakontento ang ating Diyos? Binawasan niya pa yung 10,000. Amen. Hanggang natira yung 300 na lang. Imagine that mga kapatid. From 32,000, naging 300 na lang yung mga sundalo ni Gideon para lumaban sa mga Midianita. Kasi bakit? Nais ni Lord na salain pa ito dahil alam niya doon sa mga matatapang na yon, merong doon na madaling sumunod. Mo ba? Kaya nga sinubok niya sa pag-inom ng tubig. Amen? Sa pag-inom ng tubig, tinignan ni Lord kung sino yung kayang uminom ng kakaunti lamang at sino yung parang aso. Diba? Kung sino yung parang uhaw, nakakita lang ng tubig. Mga kapatid. Amen? Nalumuhod dun sa ilog para uminom. Mo ba? Kasi alam ni Lord, pag sinabak mo ito sa gera at nauhaw itong mga to, susuko na. Hindi katulad ng 300 na ito, kahit konti lang ang ibigay ni Lord na tubig, lalaban at lalaban para sa kanyang bayan. Amen po ba? Palakpakan natin ating Diyos. Sumigaw na tayo ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah. Sino sa atin mga kapatid yung nakakaangat minsan sa buhay? Tapos ang ginagawa natin, pinagyayabang na natin. Pineflex na natin yung ating mga achievements sa buhay. Amen? Minsan pag nagkaroon tayo ng isang bagay, pinupost na natin agad sa Facebook, no? Minsan pag nagkaroon tayo ng bagong bag, bagong wallet, bagong damit, bagong cellphone, diba? Pinupost na natin agad sa Facebook para ipakita sa buong mundo, may bago ako, diba? Pero hulugan. Mo ba? May bago ako, pero hindi pa bayad yan. Mo ba? May bago ako, pero hindi naman original. Mo ba? Minsan naiisip nyo may mga ganong tao na kung saan kahit hindi naman dapat ipagmayabang, pinagyayabang. Kahit hindi naman dapat ipakita, ipinapakita. Kahit hindi naman dapat ilantad, inilalantad. Amen po ba? Kasi mga kapatid, tandaan natin, no? May mga tao talaga na merong sakit o hindi kayang pigilan yung sarili nila para makipagmataasan sa ibang tao. Amen po ba? Kalabitin mo yung katabi mo. Ikaw ba yun? Kalabitin mo yung nasa likod mo, pinariringgan ka na ng pastor, ikaw na yung topic ngayon. Mo ba? Alam niyo kapatid, tandaan natin, no, napakaraming nangyayari sa mundo, napakarami nating ginagawa. Amen? Pero madami sa atin, makaramdam lang ng kaunting ginhawa, nakakalimutan na ang salita ng Diyos. Amen mo ba? Marami sa atin, dumadaan sa pagsubok, pag natapos yung pagsubok, nakakalimutan na yung salita ng Diyos. Amen mo ba? Nagkaroon lang ng kaunting pagpapala, kinakalimutan na yung gawa ng Panginoon. Kasi pinagpala na ni Lord.
Mga kapatid, kaya mas inuuna na natin yung mundo kaysa sa gawain ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, aray ko. Aray ko. Eh mo ba? Kasi mga kapatid, no, tandaan natin, nung panahon ni Moises, di ba? Nung nasa pag-alis sila ng Egypt, mga kapatid, pwede naman silang dalhin ni Lord kagad sa lupang pangako. Amen po ba? Ng 15 days o kalahating buwan. At hindi na sila magpaikot-ikot sa disyerto o sa wilderness ng 40. Ilan yun? Ba, na napakatagal na panahon. Pwede silang padaanin kaagad doon sa maikling daan para kalabanin na nila yung mga Pilisteo, mga kapatid. Imagine that, pero hindi ginawa ng Diyos yun. Bakit? Tignan nyo, pag binasa nyo yung 1 Samuel hanggang paangat ka ng 1 King, makikita nyo, mga kapatid, diba? Pati sa mga hukom, diba? Si Samson, nagtagumpay siya sa mga Pilisteo. Diba? Si Saul, nagtagumpay siya sa mga Pilisteo. Si David, natalo rin niya ang mga Pilisteo. Kahit nung panahon ni Moises. Diba po ba? Bakit nung panahon ni Moises, hindi pinatuloy ni Lord sila sa mga lugar na kung saan naghahari ang mga Pilisteo? Bakit? Darating naman pala yung panahon ni David. Darating naman pala yung panahon ni Samson. Darating naman pala yung panahon ni Saul na matatalo ng mga Israelita ang mga Pilisteo. Pero bakit itong panahon ni Moises hindi niya ginawa? Kapatid, alam bakit? Tanungin natin. Bakit dinilay ni Lord yung pangipagdigma sa mga Pilisteo? Alam niyo po mga kapatid, ang Diyos po minsan, dinedelay niya lahat. Amen? Ang Diyos po minsan, hindi niya inaalaw na maranasan natin yung pagsubok agad. Eh po ba? Dinedelay ni Lord yung pagsubok sa buhay natin. Kasi alam niya, pag binigay niya ngayon yung pagsubok, hindi ka pa handa. Hindi ka pa handa at susuko ka bigla. Tignan niyo po yung mga Israelita. Nung nakita nila yung bayan na lupang pangako, yung Kanaan, nakita nila. Amen? Yung mga higante doon, yung mga tore doon, yung mga pader na malalaki, natakot sila. Anong ginawa nila? Mga kapatid, di ba? Sinisi kagad nila si Moises. Inaway kagad nila si Moises. Dinala mo ba kami dito? Kasi maliit ang libingan sa Ehipto para mamatay kami ritong lahat. At dito ilibing. Nagreklamo agad sila. Eh po ba? Kasi hindi pa sila handa na labanan yung mga Kananita at mga Pilisteo noong oras na. Kaya anong ginawa ni Lord? Dinilay niya. Inantay niya na maging handa ang mga Israelita. Kaya nung panahon na handa na sila, inalaw ni Lord na labanan nila ang mga Pilisteo at nagtagumpay sila. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, yung problemang nararanasan mo ngayon, inalaw ni Lord kasi handa ka na sa panahon ngayon. Palakpakan natin ang ating Diyos. Alam niyo mga kapatid, mayroong iba sa atin, may mga kapatid tayo na iba sa atin, o may mga tao, di ba, na kapag nararanasan yung pagsubok, inakabahan na. Na kapag nararanasan yung pagsubok, natatakot na. At ano nangyayari? Bumabalik lang sila kung ano yung dati nilang ginawa. Eh po ba? Kapag nandyan na yung pagsubok, nandyan na yung kaaway, umaayaw na, sumusuko na, bumabalik na sila sa dati nilang ginagawa. Eh po ba? Bumabalik na sila sa dati nilang naranasan at bumabalik na sila dun sa dati nilang ginawang solusyon. Eh po ba? Mga kapatid, narinig nyo na ba yung salitang gawin na lang natin ulit to? Kasi ito na yung nakasanayan natin. Kasi ito yung naging solusyon natin. At effective naman. Narinig nyo na yun, mga kapatid? Eh mo ba? Kasi nangyari na ito di ba? Madalas nating inuulit lang, di ba?
yung naging solusyon natin dati, kaya nalalagpasan natin agad yung problema natin. Mo ba? Pero alam niyo mga kapatid, hindi ba natin naisip na kapag inuulit-ulit lang natin yung solusyon sa paulit-ulit na problema, umiikot-ikot lang siya. At darating ulit yung panahon, magiging problema muna naman siya. Amen mo ba? Kasi babalik ka ulit sa dati mong solusyon at hindi ka nag-iisip ng panibagong solusyon para mahinto yung problema mo. Instead, inuulit mo lang yung dati mong solusyon para bumalik ulit yung problema mo at makaraos ka. Mo ba? Palakpakan natin Diyos sa buhay. Mga kapatid, tandaan natin, yung pagsubok, kaya nauulit sa buhay natin, kasi hindi natin tinatapos. Yung kaaway mo, na paulit-ulit mo nakakaaway, hindi natatapos kasi hindi mo kinakausap ng tama. Yung tao na nakasamaan mo ng loob, hindi mo inuulit sa kanya kung ano ba dapat yung pinasama mo ng loob. Instead, nauulit lang ulit na darating yung panahon na okay kayo ngayon, bukas hindi na naman kayo okay. Sa susunod na bukas, magtatampuhan na naman kayo. Sa susunod na bukas, hindi mo na naman siya papansinin. Tapos pag nakita kayo, magpapansinan kayo. At paulit-ulit lang. Mo ba? Kasi hindi nyo pinag-usapan yung tunay na problema. Mo ba mga kapatid? Kapag paulit-ulit lang tayo sa problema at paulit-ulit lang din yung solusyon na ginagawa natin, hindi tayo matatapos sa pagsubok na buhay, na buhay, na buhay, araw-araw. Mga kapatid, kaya paikot-ikot yung mga Israelita sa disyerto kasi paulit-ulit silang matitigas ang ulo. Kaya nung oras na si Joshua na yung nag-lead sa kanila at ipinasabi sa kanila, ito yung naranasan natin, ito yung nangyari sa atin, ito yung mga pinakita sa atin ng Diyos. Maging matapang tayo, maging masunurin tayo sa Diyos at matatalo natin ang mga Israelita, ang bayan ng Jericho at babagsak sa ating mga kamay. Amen po ba? Bumagsak ba yung Jericho? Bumagsak ba yung pader na napakataas sa Jericho? Natalo ba ng mga Israelita ang bayan ng mga Jericho? Amen. Nagtagumpay sila. At yun ang unang-unang bayan na nasakop ng mga Israelita dahil nagtiwala sila sa Diyos, dahil nag-isip sila ng panibagong solusyon sa problema nila kasi ayaw na nila na bubalik sila sa disyerto. Gusto na nila ng lupang pangako, gusto na nila ng buhay na masagana na ipinangako ng Diyos. Kaya nag-isip sila ng solusyon na sumunod at magtagumpay sa kanilang laban sa buhay. Amen po ba? Gusto mo bang magtagumpay sa buhay? Sumunod ka sa utos ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Diyos. Mga kapatid, tandaan po natin, hindi lahat ng pinto ay pintuan para sa Panginoon. Hindi lahat ng buhay o opportunity ay opportunity na galing sa Diyos. Tandaan natin mga kapatid, merong tamang panahon, merong tamang lugar, at merong tamang season o pagkakataon ng buhay na ipapakita sa atin ni Lord. Ito na yung panahon para magtagumpay ka. Ito na yung panahon na inaantay mo para sa solusyon sa problema mo sa buhay. Amen po ba? Sino sa inyo napakatagal ng Kristiyano taas ang kamay? Sino sa inyo napakatagal na naniniwala sa ating Panginoong Yesus? Mga kapatid, naisip mo na ba na ito na yung panahon para hindi lang ako makinig sa salita ng Diyos? Naisip mo na ba na ito yung panahon na tinawag ka ni Lord para maranasan mo yung pagsubok ng buhay mo at naisip mo na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Kaya mo ba? May tamang panahon, may tamang oras
makakaramdam ka ng pagsubok, makakaramdam ka ng palo ng Panginoon. Pero kapatid, wag kang babalik sa dating solusyon para bumalik lang yung dating problema. Kasi kapatid, ginagawa ng tao yon kasi ayaw niyang makaranas ng sakit. Ayaw niyang makaranas ng pagsubok. Ayaw niyang makaranas ng hirap kasi gusto niya ng mabilisang solusyon. Kapatid, sa pagiging isang Kristiyano, huwag natin asamin yung panandalian solusyon. Asamin natin yung panghabang buhay na solusyon kasama ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos. Mo ba? Sumigaw tayo ng praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Kasi alam natin mga kapatid, ang tao sa panahon ngayon, ayaw nilang marinig yung nais nilang marinig kapag ito ay masakit. Sabi ko sa 2 Timothy chapter 4, verse 3 to 4, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang mga kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Mo ba? Mga kapatid, nakita nyo na ba na sa panahon ngayon, no, may mga tao o may mga kapatid tayo na napakatigas na ng ulo. Mo ba? Napakarami ng matitigas ang ulo. Hindi na bago yan mga kapatid sa Bible. Kasi sa panahon ng mga patriarka, sa panahon ng mga hukom, at sa panahon ng lumang tipan na ang mga Israelita ay matitigas ang ulo. Mo ba? Pansinin niyo mga kapatid, no, yung mga kabataan ngayon, diba? Ayaw magpasaway. Mo ba? Ayaw masita. Ayaw sumunod sa mga magulang nila. Mo ba? Kasi gusto lang nila sinunod yung sarili nila. Gusto lang nila, diba, masunod kung ano yung nasa puso at isip nila. Ni kahit nga magpaalam sa magulang nila, ayaw nila. Mo ba? Pansin niyo ba yun? Kasi ayaw nilang masasabihan na mali ang ginagawa. Ayaw nila na masunod. Yung iba, ang gusto lang nila, yung masunod nila, yung sarili nila. At kapag sinaway mo sila, sabi mo sa katabi mo, ikaw pa yung mali. Mo ba? Kasi mga kapatid, tandaan natin, sa panahon ngayon, tama yung sinabi ni Pablo kay Timoteo. Nagugustuhin ng mga tao na marinig ng nila yung gusto nila marinig. Mo ba? At ayaw na nila makarinig ng mga salitang totoo, tama at tapat upang makapaglingkod tayo sa Diyos.